Hi, nursemates! Let us discuss refractive errors. So, unahin natin ngayon kung ano muna yung meaning ng refraction sa ating mga mata. Zoom ko lang. So, refraction means the ability to bend light and focuses the images on the retina. It is the ability of our eyes to bend the light and focuses the images on the retina. Bakit sa retina kailangan mag-focus? Kasi ito yung nagko-convert ng lights to neural signals para mapunta sa brain natin. Ano ba yung process dito? Simple lang naman siya. Ito lang naman yun. Okay, first may nakita kang image. Ngayon, yung image, dadaan mo na yan sa lens ng ating mga mata kasi siya yung magfo-focus. Ngayon, kapag na-focus niya na, dadalhin niya na kay retina yung images. At sa retina na yan, merong mga photoreceptors na tinatawag, rods and cones. And then, magsasend ngayon niya ng signals sa ating optic nerve para mag-create ngayon ng vision na tinatawag. And then, mapunta ngayon sa ating brain at ma-process natin yung images. Simple lang, di ba? Now, let us discuss the pathophysiology. I want you to remember 3 things. Pero for the pathophysiology, pwede namang itong dalawa na lang muna. The shortened and elongated eyeball. Usually, these are the two causes that causing blurred vision to people. Zoom ko lang saglit. Again, the shortened eyeball or the elongated eyeball. Ano ba yung nangyayari? Because of these two, it prevents the light rays to focus sharply on the retina. Mas may ipapaliwanag pa natin yan mamaya. But again, it prevents light rays to focus sharply on the retina, causing blurred vision. Yun lang naman doon lang naman yan papunta. Blurred vision. So, anong signs and symptoms mo kapag meron kang refractive errors, blurred vision? Now, let us discuss the types of refractive errors. Now, I want you to remember again 3 things. Hindi ko lang nasama to kanina sa pathophysiology, pero kasama po ito, ha? First is the myopia, or being nearsighted. If you have this condition, you have deeper eyeballs. Explain ko later. But when you have deeper eyeballs, the images focuses before the retina. Okay, explain ko na ha. Zoom ko lang dito sa ating mata. Again, in myopia, you have deeper eyeballs. Malaki daw or medyo mahaba. Elongated yung eyeball mo. Kasi ang normal, ito lang daw ang normal. Itong hanggang dyan. Ang retina mo nasaan? Nandito sa may dulo ng eyeball. Yung images daw sa myopia, saan nagpo-focus? Dito lang. Before the retina ba to? Bago ba magpunta sa retina, nagpo-focus na siya? Oo, di ba? Kaso, it causes blurred vision. Kasi nga, hindi sa retina mismo nagpo-focus yung images. Ngayon, bakit siya naging nearsighted? Isipin mo, di ba ang nearsighted kapag lumapit sila, tsaka lang lilinaw. So, isipin mo, etong tao na to, lumapit ganon. Papunta doon sa direction na to. And then, ngayon, ito yung retina. Pag lumapit siya papunta doon, mapupunta ba dito yung retina? Yes. Kaya naman, nearsighted ang tawag sa kanila. Now, let us discuss hyperopia or being farsighted. So, sa hyperopia naman, you have shallow eyeballs, which then causing images focuses beyond the retina. Or para mas maipaliwanag ko sa inyo, tignan natin tong image na to. O yung eyeball again. So dito daw, shortened yung eyeball mo. Ito yung shortened eyeball na dapat andito yung normal. Ito. Lagyan natin ng palatandaan. Okay. Dapat daw nandito yung retina.
Ang kaso, sorry, ito yung retina mo. Pero dapat nandito siya. Kaso nga, dahil shorten yung eyeball mo, nandito yung retina, yung images ngayon, lumalagpas ba sa eyeball? Yes. Hindi nagpo-focus sa retina mismo? Yes. Causing blurred vision ba ito? Yes. Kaya naman kapag lumayo ang isang tao, sabihin natin yan yung tao, kapag lumayo siya, mas makikita, yung images ba magpo-focus na ngayon sa retina niya? Yes. Kaya farsighted ba siya? Kailangan niya bang lumayo para mas makita ng maayos yung image? Yes. Again, for myopia, you have deeper eyeballs or elongated eyeballs. Isulat po na dyan, elongated or deeper eyeballs, which then causing the images focuses before the retina. And then for hyperopia, you have shallow or shorter eyeballs na nagkakos ng images to focus beyond the retina or lagpas sa retina. Ito naman before, yung sa myopia, bago mag-retina, nagpo-focus ng image. The third one is astigmatism. Ito naman, ang pinaka-reason nito is abnormal or multifold refraction. Nagkakaroon ng multifold refraction because of abnormal. Anong abnormal? Sulat ko lang ha. Because of abnormal lens and cornea. So sa astigmatism, again, there is abnormal lens or cornea causing multifold refraction. Let me show you this image. Ngayon, ito daw yung sa lens natin and cornea. Meron daw abnormality. Tignan nyo to, hindi siya smooth. Hindi siya pantay-pantay, di ba? And dahil dyan, nagkakos siya ng multifold refractions. Anong mangyayari ngayon? Nagkakaroon ng multiple din na focal points or kung saan nagpo-focus yung images natin. But again, ang ang result nito ay blurred vision. Meron din pong tinatawag na, itong tatlo na to, trivia lang naman ito. Meron pong tinatawag na emetropia or yung images focuses precisely on that retina. Ito ba yung normal na vision? Yes, 20/20 ang vision mo kapag meron ganito, emetropia or normal vision. Amblyopia naman po tinatawag na lazy eye, wherein the one eye is blurry. Yung karaniwan po dito, yung isang mata nila, okay, yung isa naman, hindi. And then presbyopia or decreased lens elasticity due to aging. Mas matatakal naman to sa geriatrics. Now, let us talk the diagnostics and treatment. So, the treatment will be surgery and the diagnostic test will be the ophthalmic refraction. The ophthalmic refraction. Ano nga bang ginagawa sa ophthalmic refraction? It determines the refractive errors and it also corrects vision by placing various types of lenses in the eye. Mamaya, madidiscuss naman natin kung ano yung type ng lenses na ginagamit sa mga condition na yun. Like for the myopia, hyperopia, and astigmatism. So surgery naman, although we will not further discuss this or further deepen our understanding about the surgeries, it's mahalaga pa rin na ma-mention natin to. First is the LASIK, the PRK, and the radial keratotomy. So lahat yan, ang goal lang naman ay maayos yung vision ng mga patient. Now, nursemates, let's discuss this. Let's differentiate the myopia, hyperopia, and astigmatism. So, first, the vision in the each of the condition. So, in the vision of myopia, again, myopia, kapag sinabi mong myopia, nearsighted ka ba? Farsighted? Nearsighted ka. So, ang vision mo ay near. Kapag naman hyperopia, farsighted or nearsighted? Farsighted. So, ang vision mo naman ngayon ay okay kapag far. Sa astigmatism naman, ito, ang vision mo ay near or far, parehong blurred vision po ito. Pwede pong blurred vision ang nakikita mo kung kahit malapit ka or kahit malayo ka sa image.
And then for the eyeball, again, in myopia, the eyeball is elongated or deep. You have deeper eyeball. And then for myopia, you have shortened or shallow eyeballs. And then in astigmatism, the eyeball is abnormal lang po. Bakit siya abnormal again? Because of the uneven curvature of cornea and lens. Although hindi naka-specified kung elongated or shortened, basta po abnormal daw po ang eyeballs sa astigmatism. How about the refraction naman? Strong daw po ang refraction sa myopia. Strong. Sa hyperopia naman, weak. Magkabaligtaran sila po. Hindi porket hyper ito ay strong ang refraction sa hyperopia. Weak daw po ito. And then, sa astigmatism naman, ang refraction po ay abnormal. Again, causing po ito ng multiple refraction or focal points. Yung focal point po ng myopia, before the retina. Again, before the retina po ang focal point or bago mag-retina, nagpo-focus na yung image, di ba? Dahil nga mahaba yung eyeball. Samantalang sa hyperopia po, lumalagpas naman yung images. Hindi sa retina mismo nag-focus, kundi lagpas dun sa eyeball or lagpas sa retina. Sa astigmatism naman po, multifold yung focal point or multifold po yung focal point nga na pinagpo-focusan ng images, again, causing blurred vision pa rin po. So, how about sa corrective lens naman? Ito. Sa myopia po, concave lens daw po ang usually na corrective lens para sa myopia. Sa hyperopia naman, convex lens or converging. And then, sa astigmatism naman po ay cylindrical lens or tinatawag ding sphere or toric lens. Spiro or toric lens. Ito. That's it for our refractive errors. I hope you like this video. If you like this video, please comment below and subscribe for more. See you again on the next video.